10 out of 10 siya. Pero, laging niyang reply ay, samahan kita please. Tuwing chinachat ko siya ng maliligo ako. Kahit ako sama din ako To kick things off, welcome to our podcast. This is Cracked Out with Jay And Siege! Kung napansin nyo, medyo malinaw na yan, Madalinaw na yung audio compared dun sa last episode. Ayun. Gusto lang din namin mag-sorry. Kasi yung excited pa naman ako. Ganda ng costume natin. Ganda pa naman. Ayun. Tawag dito. To kick things off. Sige, rekta tayo. Rekta na. Para sa ating question of the week. Bali, question of the week natin, guys, is ano yung kasunod ng sentence na to? Ay, akala ko yung Hindi, kasi tanong Okay. 10 out of 10 siya, pero Okay. Sige, ulit. Isa pa. Bali, Anong tanong? dinugtungan lang nila yung fill in the blanks. 10 out of 10 siya, pero ayan. Ano ba yung nandito? 10 out of 10 siya, pero love language niya is yung pangangagat. Pangangagat. Yung nangangagat na. Nakakainis na yun. Annoying yun. Depende. Meron kasing cute na kagat Depende. 10 daw 10 out of 10. Kung 10 out of 10 siya, sige. Tagatin mo ako kahit saan. Tapos buki dito. Pero masakit yun pag may kulang. Well, di mo mas masakit kapag kompleto kasi lahat babaon Pag may kulang, at least. Kasi isipin mo parang lagari yun tutusok lang. Paano ka ba kumagat? Kala mo kumakain ng mais. Bali, hindi ko na pinilder to. Sige. Kasi maikli lang naman yung sagot 10 out of 10 siya, pero ginagawa niyang pampatulog mga horror movies. Psychopath? Bakit? Psychopath yun. Siyempre. Tago, ganun Horror movies? Hindi ko ba bababangutin doon? Hindi mo kumain. Hindi. Kasi syempre, di ba, pag natutulog ka, tapos ang huling napanood mo, horror, papasok yun sa papasok sa panaginip mo. Matatakotin ka ata. Hindi naman. Pero syempre, di ba, kapag nananaginip ka, tapos, lalo na pag tumatakbo ka sa panaginip mo, di ba, parang kakaiba yung feeling ng takbo sa panaginip Hindi ka makawala. Pero, meron nun, parang thesis ata nun. Tapos yung kasama ko sa dorm yung kaibigan ko. Nakikinig siya ng mga BuzzFeed Unsolved. Ayun, masaya naman yun. Patutulog na kami. So yung habang natutulog ako, humahalo yung BuzzFeed Unsolved sa... Hindi siya naka-earphones. Hindi, naririnig namin lahat. Tapos ako matutulog na. Hinahabol ako nung kriminal. Akala ko yung parang supernatural nila na Hindi. Yung BuzzFeed Unsolved nga na crime. True crimes. Sa mga true crimes. So, nananaginip ako. Hinahabol ako nung serial killer. Ako nga nahilig lang ako sa horror nung work from home, naubusan ako mga pinapanood. Bali, naging setup ko na pag nag-work ako, may movie na Tapos nakastream ako sa Discord, nandun din mga kaibigan ko. Tapos parang party watch kayo, ganun. Ako yung nagsistream kasi double monitor Tapos nakikita nila yung reaction ko, yung tumatalon ako 10 out of 10 siya, pero nagpapalit personality niya kada movie na mapapanood. Yung Jackie Chan? Tapos nagiging Kung Fu Fighter siya. Okay naman yung ganun Meron ka dami yung... Actually, medyo ganyan nga. Pag napanood mo yung parang napanood mo yung Spider-Man,
Meron kang spider senses. Papakagat sana ako sa gagamba kaso ano eh. Nakatakot eh. 10 out of 10 siya. Pero gusto niya na, ang communication lang namin is through letter or liham. Letter? Susulatan lang kayo. Kung magkasama na kayo sa bahay. Tapos ganun lang kayo mag-uusap. Sulat-sulat sa mga ano. Okay kung magkasama kayo sa bahay. May inis ako sa ganun. Ay, nagets ko na. Kasi ang Hindi, yung mga notes parang lang. hindi, parang siguro, ang communication niya, for example, meron kasi mga bagay na hindi mo masabi, di ba? Na in person. Meron mga bagay na hindi mo masabi. Tapos masabi sa chat sana, no? Sa chat sana. Kaso mas heartfelt yung mga sulat-sulat niya. Ganun yung iisip ko. Ganun. Okay naman. 10 out of 10 pa ba siya? Ako, hindi. Parang kausapin mo ako. Yun lang yung gusto kong way na pag-uusap. Kumbaga mag-adjust ka sa sa partner mo, ganun. Ganun? Hindi. Parang i-force mo siya na mag-adjust. Yun yung niya eh. Yun yung parang way na mas kaya niyang i-express yung sarili niya eh. Diba? Parang, okay. if tas bakit parang cursive ka, di na maintindihan. No, meron pa din miscommunication. Pipilitan sa mga pagsalita eh. Hindi ka naman. Ano sinulat mo? Kasi diba kapag pagka sa chat, hindi mo ririnig yung tono. Oo. For example, sinabi mo, diba, okay. Oo, ngayon. Kasi may iba't ibang klaseng okay, nagalit, okay tayo, ayan. Sa kanya, tapos may miscommunicate. Ayun lang, yun lang. 10 out of 10 siya, pero panganay na babae siya with anger issues. Di ba usually naman mga panganay with anger issues talaga? Oo. Hindi lang sila 10 out of 10 lahat. Yung iba lang. So, hindi ka na 10 out of 10, wala ka, may anger issues ka pa. Pero, sabi mo yun. Hindi, ano ba yun? Usually alam ko pag panganay naman may anger. Kasi kapag panganay ka parang, ikaw yung pangatlong magulang eh. Kasi syempre yung dalawang magulang. Kasi ikaw na yung usually ikaw yung team leader nyo eh. Da? Ang specific panganay na babae daw eh. Pero still normal naman yun sa mga panganay. 10 out of 10 siya, pero 5 beses siya tumae sa isang araw. Alam mo yung tawag dito, bito ka nun? Parang isang diretsa lang. Buko. Embudo. 5 beses? Ilan ba dapat normal? Alam ko nga dapat Isa lang? Oo. Baka mabilis ang metabolism niya. Oo. Kasi ako, baka nga more than... Ako kasi parang na kada kain ko na... parang matik, di ba? Oo. Na magbabawas ka para maging okay na... Di ba? Parang, kasi kapag hindi, parang na yung patcho eh. Baka 5 beses siya kumain kasi. 10 out of 10 siya, pero sa Telegram lang niya gusto makipag-usap. Sa Telegram! Sa Telegram! Pagka sa Telegram, parang alam mong kuta ng mga kabit eh. Tayo mga kabit. So kapag ka sa Telegram niya lang gusto makipag-usap, malamang side chick siya. Oo. Ayaw bigay ng Facebook. Kasi kung sa Messenger, syempre hawak ko na rin nung main niya yung Messenger account. Nakikita. Telegram di naman bubuksan eh. Hindi, tsaka
baka hindi rin alam na may Telegram, ganun. Pero usually, pagka ayaw kakausap, tas sa Telegram lang, Yun na yun. matik yun. Yun na yun. Either hinahanap mo siya or may sinend kang pic. Para gano'n. Ito. 10 out of 10 siya. Pero, lagi niyang reply ay, samahan kita please. Tuwing chinachat ko siya ng maliligo ako. Kahit ako sama din ako Sa chat mo. Ay, Sa chat, reply Samahan. set up mo yung ay, uso-uso yan daw dati ng pandemic. Hindi ko na-try yun. Yung parang, syempre, ligo tayo. Sabi tayo maligo. Okay. Hindi ko na-try. Nag-update ka, Tapos ka na mag-shampoo. Nagsasabon na ako. Hindi ko nagawa yun. May kita nila nun paano ka maligo. Ano una mong binabasa? Makikita lang siya shampoo ko, balbas ko. Pagkano dito, sayang bula. Dito. Tapos bababa mo. Kung sakali man may gano'ng senaryo mangyari sa buhay, hindi ko gagawin full body. Yung alin? Yung pagsabay maligo? Yun nga yung gusto Yun yung point. Yun yung point nung pagsabay maligo kayo Wag na. I mean, okay lang. Okay, bahala na. Ayun. Di ba, ewan ko, medyo weird siya, pero at the same time, medyo, may kilite. Next. 10 out of 10 siya, pero nagko-comment siya sa mga post about sa porn stars. Post about sa... Manya. Nakikisaw-saw na sa comment. May input din siya. Yun yung sinend ko sa'yo yung kung sino daw ba yung yung GOAT? Si Mia Khalifa ba or si Abela Danger? Grabe yung case na binigay niya na si Abela Danger daw talaga. Kasi letter M, baka mabanta di ba? Bakit? Boys, that's na. Di ba? Si Mia Khalifa kasi, yung range niya, kumbaga, short span of time, kasi di ba pero grabe yung reach. Kumbaga, siya case study talaga kung paano mo papaganon kataas yung reach kasi naging international. Dapat nakasalamin. Tapos si Abela din yun, siya, sobrang, kumbaga, si Mia Khalifa, sa race. Okay. Si Abela Danger, pang marathon. Analogy That's my MVP. Joke lang. Joke lang. 10 out of 10 siya, pero nagsasabi siya ng puis and sowi. Uy, hindi naman sa Hindi naman ganyan yan. Nagpapakyat. Tapos si baby talk. Hindi naman ganyan yan. Yung pako, alam mo yung pako gumagano. Yung mga daliri ko sa gumagano. Ano na lang yun? Parang, kailan ba? Parang, tawag ko yata nun, wab. Paano ka mag-I love you? I love you. Love you!
iyang-iya ako nun pag ano. Pag nabibring up. Pagka-chat ko siya, titigin mo na ako sa likod ko, guys. Kung may nakasilip ka. Kailangan na nakasilip na. Wow, yung putragis. Doon lang naman yun. Ngayon, ano na ako. Buo na, buong word na. Grammar Nazi na ako. Next. 10 out of 10 siya, pero meron siyang girl best friend. Pag ganito, Sige. Sige. magkaiba kasi yung girl best friend sa boy best friend. Magkaibang aspect siya. Para sa akin. Isa nakikita ko. Sige. Ikaw, anong... Sa boy best friend kasi, first case muna tayo. Pag boy best friend, alam mong sa likod ng utak niyan, umaasa yun. Pag boy best friend, sa likod ng utak niyan, umaasa yun. Lalo na pag Tapos, yun yung parang kahit anong sabihin mo, mabigyan mo lang yun ng isang chance, bibigay yun. Bibigay yun. Yun pag boy best friend. Kaya ako kiniklaim na best friend ako eh. Kapag Oo, pag kuwari yan kay... Sa mga babaeng friends mo. Pag naman lalaki ka, meron kang girl best friend. Yun. One of the boys yun eh. One of the boys. Or, baka... merong isa sa inyo pangit. Meron... Diba? Kasi, isipin mo. Ang pangit niya. Hindi na trip yung girl best friend mo. Diba? Hindi, platonic eh. Kapatid na kasi yung ewan ko, ako parang ganun eh. Pag naka-close ko siya ng ganun, nakikipag-banter siya, sumasabay siya sa mga trip. Bro siya, bro. Ayun nga. Yun yung doon. So, magkaiba ang girl best friend sa boy best friend. Kasi doon sa boy or girl best friend. Pero kasi yung niyan, since lalaki tayo, iniisip talaga natin na kung may guy best friend yung babae, may balak yun. Baka kasi ganun din yung iniisip nila. Na kung may girl best friend ako. Hindi. As perspective ng may jowa. If yung jowa mo lalaki, may girl best friend. Yun? Hindi niya trip yung hindi niya trip yung girl best friend niya na yun. Nakikita niya yun as no, para basta hindi niya yun nakikita niya yun as, pero kapag babae ay jowa ka lalaki, tapos yung girlfriend mo merong guy best friend, yung guy best friend yun yung naghihintay, yun yung naglo-long game, yun yung nag-waiting game. Chat ka pag nakauwi ka na. Tapos, kapag ka nag-aaway kayo, tatakbo siya dun sa guy best friend niya. Diba? Bakit? Yun? Long game yun. Long game. Kasi kung tayo yung tayo yung inaway, isipin mo may jowa tayo. Ako may jowa ko dito. Wala ko jowa. Tapos, gaway kami. Kikimkimin ko yun. Bawal yun. Bawal ako maglabas sa iba. As in sa'yo lang? Oo. Kasi pwede yun sa sa guy best friend ko din. Kasi may best friend ako guys na guy. Shoutout sa'yo, Josh. Ayun, syempre pag nag-uusap kami, kampihan pa kami dalawa eh. Lupot naman siya ganun, pero So, ayun. So, hindi daw 10 out of 10 yung my girl best friend. In summary. Ayan. Next, 10 out of 10 siya, pero ayaw niyang i-date ka sa labas.
Ayaw ka niya ipakita. Hindi mo alam kung either kabit or nakakaya. Parang mas okay nung kabit ka na lang kesa... Yun din yung dati, di ba? Yun din yung dati. Parang kesa maging... At least alam mong hindi ka pangit. Kabit ka lang. Oo. Labas mo naman ako kahit tusok-tusok lang. Na ako dito sa kwarto eh. Huwag na. So, tignan mo, dami pwede gawin dito. Nood na lang tayo. Nood na lang ng movie. Tapos ayaw ka rin i-post. Ayaw ka yan. Wala na, pag ganun. Yun lang guys. Fill in the blanks lang yun. 10 out of 10 siya. 10 comment kayo kung 10 out of 10 siya, pero tuloy nyo lang. Parang pero blank. Yun na. Ayan. Yun na yung question of the week. May ka? Visit kayo. May kwento ko ba, Je? Ayun, mapapanood nyo kami sa YouTube every 7 p.m. Friday night, Yes. 7 p.m. Tapos sa Spotify din kami. Tapos, follow nyo kami sa TikTok tsaka sa IG. Yung namin, ayun, yun lang. I think my sister is a sugar baby. I think my sister is a sugar baby. Okay. Mm-hmm. I know that my college sister sleeps around. Aside from having problems with her grades, she always fails subjects every sem. She also kept on dating different men. Earlier in our conversation, she made kwento about at least 7 men who asked her out on a date. From her stories, one guy stood up as this man pays for her gym membership, food, clothes, and apparently she is also familiar with his financial status. Okay. She denies that there is sex involved, but I highly doubt, as I've seen her TikTok stories taken from the guy's condo. Wala mo, lang. Holding hands. Holding hands lang. Holding hands lang. Paano? Nakaganon. Video mo, nakaganon yun. Nakaipit. Tama. What frustrates me is that she is behaving like she is proud of what she is doing. We are not poor. In fact, my mom is earning more than 6 digits monthly, and we are all professionals in our family. Except for her, since she is still in college for an allied health course. I hate how she behaves. She's so reckless and irresponsible, and she feels that she can manipulate men to her advantage. She is even proud that she physically hurt her ex and treated him like a milking cow. Huh? Milking cow? Parang Nagatasan. ginagatasan. Okay. I think she is a sociopath or narcissistic. She needs to be the center of attention. She acts like she is a catch, but I think all that she can offer is just sex. She is also vulgar with her words. She's comfortable to use chupa or other sexual words like maliit yung di ko na alam. Di ko na alam, baka kanina pa tayo na-flag down. I love her, but right now I don't want to be around her. Her brain revolves around men in her life. To be fair, my sister is pretty. She has sex appeal, but sometimes she feels the need to compare her appearance with me. Right now, I have plans of migrating, and she is operating on the assumption that I'll eventually take her and petition her. But my mom told me that she will just cause problems, and it's probably better if I don't even consider doing that for her, as she needs to work on her education first. Kasi kung sasama siya sa ibang bansa, mas liberated. Oh Unlike my dito, God. conservative Heaven. ka eh. Ano? Nasa heaven siya nun. Kumbaga, no judgment yun eh.
Tapos, I am disgusted with her behavior and I feel that I don't like to associate with her for the time being. She acts like she is social. Like she parties around with nice clothes or what. Honestly, it makes me feel sad that I feel this way, but at the same time, I am really disgusted with how she is behaving. I don't want her around my future family and I don't like the values she is having at this moment. I don't know if it is a thing for college students right now, but I just feel disgust for her behavior. Ayun. Okay man. Yun yung ending. Ano bang natin dun? ayun, to cut things short, parang ayaw niya dun sa ayaw niya na dun sa sister niya. Ayun niya lang yung ugali. Ayaw niya yung ugali ng sister niya kasi nga, sugar baby yung sister niya. Okay lang. Hater. Bakit? Basher. Let people enjoy things. Joke lang. Pero yun yung hindi ko talaga maano yung linya eh. Tawag dito? Ewan ko. Kasi, Ako nga, pinakakarap ko din maging sugar baby. sugar baby parang, Nung college Nung college, college. Ngayon, kasi parang, may means ka na para gawin mo yung gusto mo para makuha mo yung Hindi ko na gusto mo. Hindi ko kailangan ibenta yun. Di mo alam. Di mo sure. Okay lang naman kung mabayaran ako nit din. Tapos, hater mental. Basher. Ayun. Pero Sobrang ilang beses niyang binanggit yung disgust eh. Diring-diri siya eh. Siguro kasi parang ka na dun eh. Baka naman kasi gusto. Parang ka ring S-worker din dun eh. Oo. Kasi nga, magbibigay ka ng ganitong service, tapos makaka-receive ka monetary na Fair. Anong mali? Sabagay, no? Kumbaga, magbibigay ka ng ng time mo, bibigyan ka ng monetary kasi nga kung magaling yung kapatid niya sa ginagawa niya. Pwedeng career. Sabi ng kapatid, wow. Gagano na niya. Ayoko na dito sa health course. Isa ako sa ganitong paraan na lang ako tutulong sa Pinas. Nakakatulong ako sa ibang bagay. Ay, nako. Check ako ng comment. Services siya. Di ba may services. Hindi siya product services. Sige. Check ko yung comment. Ano sabi sa comment? Her life will implode on her. Your mom is right. I think she's fucking around thinking her family will always be there as her safety net from all her Hindi nga eh. decisions. Hindi nga eh. Independent na siya eh. Hindi na siya humihingi para sa Hindi kasi ina-assume nga din daw nung babae na kasi balak mag-migrate nung nagkikwento, di ba? Tapos gusto niya ina-assume niya na ipepetition siya. Siya dun. Ayan. Tama na naman. She's not your cargo and she'll definitely drag you down if she's around you. Malay mo namang matuto. Parang ang hirap ding mag-advise dito. Kasi parang tinanggalan mo ng trabaho. Parang nasisante. Nasisante sa magiging sugar baby. Okay naman yung buhay niya eh. Pero, ayun, siguro, extra ingat, lagi magpa-test, lalo kung ganun yung no? Kung multiple men? Siguro. Nakalagay dito.
dito eh. I mean, at least 7 men. 7 men. Hindi. Hindi, kinuwento lang na 7 men yun nag-ask sa kanya ng date. Pero, ngayon kasi naman Hindi ba pito din yan? Dami yan. kung bibigyan ka ng tig-isang sabi mo, syempre, mahina na yung 1,000, tigli 5,000. Uy. Oh. Diba? 35? 35K. Isang sahod na yun. Isang buwan. Lalaki, isang araw. Oh. Date kayo, isang araw. Oh. Kailangan mo ng allowance. 35K, 1 week. Saan ka papulot nun? Araw, iba-iba. Ganda yun. Ay, nako. Ako hindi ko masupport yan. Hater. Ay, hindi lang, hindi ko lang masusupport yan. Parang, as kuya din, hindi ko, May batang kapatid ka pala. hindi ko i-condone. Parang, okay na, wala, hindi Wala din talaga eh. Sa akin talaga eh. Hindi, maling desisyon siya para sa akin talaga. Ako kasi ang dami ding risk nung na yun eh. Ang mali kasi doon, parang okay lang siguro kung gusto mo talaga. Okay? Tapos gustong-gusto ka, yung guy na gusto mo, hindi, yung guy na gusto mo talaga. Gusto yung ginagawa. Hindi. Passion niya yun yung ganun. Maging sugar baby. Pag gusto niya yung guy, for example, kahit older sa kanya, kung as in nakaramdam talaga siya ng genuine na affection, lang siguro bonus na lang yung na bonus na lang yung bibigay sa'yo lahat ng luho mo, ganun. Pero kung yung as monetary, ganun, as Hingi ka lang sa kuya. Wag na. Wag mo nang tanggain. Ayun lang yung ko dun. Take ko dun. Ano mo ito sabihin? And kapag sa live natin, wala tayo sound effects eh. Oo. Kasi, wala naman tayo sound effects. Ayun. Ate, eto lang to. Nangyari lang to nung undas. Ano yan? Nung undas. Malita. Ito yung babae humarang sa parking area para ma-reserve, hindi makontrol ng security, binalya ni ate. Binalyahan niya yung Hindi, binalya siya ng ibang tao. Parang napanood ka? Yan ba yung may puting kotse? Okay. Parang ang kwento kasi niya, di ko na maalala saan yung yung area. Pero parang merong magpa-park. Kasi sementeryo, syempre, puno-puno ng tao. Nitong undas. Sementeryo siya. Tapos, ang ginawa nung babae na actually, mukhang decente yung babae. As in, maayos siya manamit, mukhang, di ko na masasabing may class kasi nga, mukhang class sa lahat classless na dyan. Sino ba sinasabihan mong walang class? basta yung babae. Ayun, Yung tapos, nag-reserve. Tapos, di ba, ang nangyari, yung kotse, papunta siya dun sa nire-reserve ni ating nakatayo sa parking. Tapos, ang nangyayari dun, nagkokos na ng traffic sa buong loob nung papasok ng sementeryo. Tapos, as in, sobrang dami ng tao. Kasi nga, yung parang passenger na itong puting kotse, bumaba. Na, Tapos, sinisigawan niya na yung nagpapareserve na susunduin pa niya yung lola niya. Ay, yung nanay niya. Kumbaga may susunduin yung puting kotse. Okay. Tapos hindi nila magawa kasi nga, nagre-reserve siya dun sa sa spot. Parang human... So,
yung pumalya, hindi yung magpa-park. Hindi. So, Nagkakos lang talaga ng traffic. nagsisigawan na sila. Tapos pati yung mga yung mga security guard, natatakot siyang hawakan. Kasi Kapag hinawakan mo yun, pwede kang kasuhan din na physical injury. Ganon. okay. Kasi wala naman talaga sa batas. Actually, chinek ko na din. Sige. Wala sa batas na nagsasabing bawal kang mag-reserve ng parking. Sige. Kumbaga, considered lang siya as parking etiquette. Common courtesy na lang. Kumbaga, considered lang siya as parking etiquette. Tapos, hindi na magawa ng hindi mahawakan ng guard. Tapos, sobrang dami ng tao sa paligid. Tapos, sobrang dami na. Nagsisigawan na lahat, nagbibidyoan na. Yung kotse dahan-dahan naman, ayaw magpatinag. Tapos nung ayaw niya magpatinag, yung isang bystander, so siya yung superhero ang ginawa niya, malaking tao kasi, si ating, binalya niya. Tinulak niya. Tinulak-tulak niya na yung Yung nagre-reserve. Hanggang sa makapark na yung Tapos hiyawan lahat ng tao kasi wala makakasi ng lahat. Ayun. Tawa ako ng tawa kasi as in sobrang dami talaga na. Tapos Hindi talaga sumuko yun. Ay, siguro kasi, undas nga. undas. Kasi sobrang dami talaga. Kaso, nakaharang yung sa daanan mismo ng mga kotse. Sige. Chat ka muna. Sorry. Tapos ayun. Anong take mo doon? Take ko dun, since nagda-drive din ako. Lahat talaga ng nagre-reserve ng parking, kupal yan. Yun na. Kasi, ano ba? Di ko Parang nakukupalan lang ako sa ganong ugali Wala pa yung kotse nyo Ako naman nauna dito. Kumbaga, tsaka paano ka nauna dito? Wala ko pa. Kaso ang problema kasi doon, wala kasing batas na nagsasabi na bawal kang reserve. So, lang. Sinesentensyahan lang siya ng internet. Ganon. Kahit na. Tapos, ayun. Paano ko yun, di ba kung park ka na, nakikita niya ako park. Biglang may sumingit sa loob. Wala naman nagaskasan. Wala. As in, ang galing lang talaga biglang pumasok. Ayun yung isa sa mga nakakapikon. Yun, nakita mo na anong gagawin mo sa sitwasyon na yun? Ano po kayo park? Wala ka ng ayaw mo i-confront na. Galing niya Isipin mo, nakakuso na ako na i-shoot niya pa. Tapos walang gas-gas lahat. Parang nag-drift to. Ando si Paul Walker. Si Vin Diesel. Ayun. Ayun lang naman yung Wala. Tapos, ano pa ba? Lang talaga. Certified kupal lang talaga. Na gets na, medyo nagigets ko siya bakit niya ginawa kasi nga undas Sobrang hirap. Wala nang parking. Ayun. Pero hindi. Pero actually, ginagawa din namin yung dati. Tapos ano na siya? Ang ginagawa namin, gamit yung nilalagay niya. Pare yung sa sementeryo. Monoblock ang nilalagay. Monoblock. Sorry. My bad. Galit ako sa mga ganyan. Sorry. Hindi mo pa naman alam nun Kasi bata pa ako. ano pa ba? Yun lang naman yung dun Yun lang naman yung pinaka main point na wag na lang maging kupal. Pero yung babae na nandun sa video, syempre kinalat na yung mukha niya sa internet, pinagpiesta na siya. Nag-ano na siya? Naglabas na siya ng Apology na. Nag-apologize na siya. Kaya ingat na ingat din ako sa kinikilos mo sa labas. Kilos ko sa labas. Baka magbayad. Ina-upload nga natin yung mga natin. Yung tipong
Ay, nakapalda dyan. Tapos nung college yun nangyari. Nakapalda. Tapos, nasa Eloisa kami, nag-USC ako. Tapos sinasamahan ako ni Nads. Kapalda. Tapos, nadapa. Tapos umangat yung umangat yung palda. Umangat yung palda. Tingin ako ang gano'n. Ayoko tignan ng gano'n. Tapos kinakausap ko ni Nads. Nads, inayos niya na yung palda niya. Para lagi hindi ka kasi, iniisip ko, baka social experiment. Baka mag-viral ako. Kung social experiment yun, hindi mo tinulungan. Masado ko. Kasi hindi ka tumingin. Ano bang gusto niya? Tutulungan ko. Tutulungan mo. Ayoko, magalit pa yung girlfriend ko nung time na. So, Okay. nag-viral ako. Wala lose-lose ito. Wala. Ano pa ba? Ayun. Naman na. Recommendation, guys. Since nagmamarathon kasi ako ng Marvel. Na ako, Multiverse Saga. Ano yung recommend ko? Ewan ko sa'yo. Ano yung una? Multiverse Saga, Iron Man. Hindi. Multiverse? Multiverse Saga. Yung WandaVision pala. WandaVision na. Ganda nga. Noon na kasi ayoko panoorin yung series. Ng Marvel. Kumbaga ngayon mo lang binigyan ng try. May sila hit or miss. May mga ganun. Merong mga nag-hit, merong mga nagmi-miss. Yung Hindi lahat maganda. kay Hawkeye, medyo Feel good. Feel good lang siya na magigets nyo lang yung iba kapag ni-research nyo pa kung sino yung character na to, ganyan. Search nyo siya kung sino siya sa comics. Recommend ko is yung Sa mga series na gusto mo, sino yung The Falcon and the Winter Soldier. Out of all na napanood ng ko series. So far, low-key, di ko pa naman panood. Kala ko Kala ko. Hindi, pero yun yung nakita kong worthy na parang build up sa Para Captain sa America. next na movie. Next na movie. Ang ganda nung hinipe talaga nila na si spoiler alert. Spoiler, tagal na yan. Baka kasi di pa nila Wala ka naman masuspoil. si Falcon parang sinurrender niya sa government yung Diba binigay sa kanya ni Steve yung Shield. Shield. Sinurrender niya kasi ano nga pala yung reasoning niya? Ano mo Government property. Nakalimutan ko Ewan ko kung out of respect ba yun or Hindi. Kaya niya sinurrender kasi feeling niya hindi siya worthy na magpatuloy nung Captain America. Hindi niya parang hindi niya kayang mag-step up i-fill upan yung gap na nawala ni Captain America. Yun yung reason niya. Yun ang gusto ko din doon is yung wait lang. Paano ko ba yung word out? Yung social issue na na hindi lang dapat white American yung si Captain America. Na kaya naman siya i-represent ng ganito. Kasi nagkaroon ng black na Captain America. Nagkaroon ng black na Captain America. Sino? Yung matanda. Yung matanda kausap niya, yun yung black Captain America. Tapos, instead na paboran siya, kasi di ba nawala si Steve. So, gumawa sila ng another Captain America. Yun yung... ganun pala nangyari doon. Nakala ko ayaw niya lang i-fill yung shoes na yun kasi ayun nga, na discriminate siya. Tapos alam ko kasi after siya kay Steve, na since gumana sa kanya yung yung super soldier na serum. Pinag-eksperimentohan siya nakulong siya. Ayun nga, parang naging bias lang yung treatment kasi nga black siya, gano'n. Kumbaga ayaw nilang
ang magiging next na Captain America is Black. Akala ko kasi si Bucky. Yung susunod. Hindi. Pero ayun, ang ganda ng build up. Tapos gusto ko din yung naging close sila ni Bucky. Kumbaga siya yung naging next na ano. Kasi ano yun eh, parang ang pinortray nun, dalawang best friend ni Captain America eh, sila eh, diba? Parang yung dating best friend niya. Mutual friend. Yung dating best friend niya, tsaka yung ngayong best friend niya. Si ano ba? Ayun. Cute lang. Ayun. The Falcon and the Winter Soldier. Yun yung ano. Tapos panoorin nyo na din guys kung gusto nyo ako sabayan. Tapos, sana ba ako dun? Yung Moon Knight. Moon Knight! Kumaga yun yung pangalawa sa best yung Loki, next yung Moon Knight. Tapos, Maganda yung ano. Na... WandaVision, tapos talaga. parang ano. Hulo! Pang-apat, wala ka sa top 3. Na ano ako. Na-impress ako sa... Tag dito. Concept ng WandaVision. Hindi. Yung concept sa WandaVision, yung concept. Yung sa Winter Soldier, yung ano, yung build up, yung plot mismo. Yung sa Moon Knight, yung cinematography, ang galing. Oo, ganda, galing nga. Ang galing yung pag nag-iba ng ano. Ang galing ng actor. Galing rin ng actor. Gets ko. Siguro hindi ko lang na tuloy-tuloy yung panood kasi yung habang nag-work ako, nakikinig lang ako. Hindi ko na ano masyado. Pero ang ganda din. Hawkeye. Ano lang yun eh, feel good. Cute lang talaga. Pinata-retard. Ayun. Okay. Okay na yan, guys. Para sa ako ba yung gagi? Ako ba yung gagi? Eto. Maikli lang, guys. Galing kay... Ayoko din sabihin yung pangalan. Bakit? Si ano? Username Agent Hitler. Okay. Okay. Ako ba yung gagi? Ako ba yung gagi for wanting my GF to delete yung pics ng ex niya sa Instagram archive? Okay. Maikli lang. So my girlfriend still has some photos nila ng ex niya sa Instagram archive. Hindi naman niya pinopost or tinitignan uli as far as I know. Pero nasa archive pa rin. Hindi ko iniisip na may feelings pa siya for him or anything like that. Pero knowing na nandun pa rin yung photos, medyo naiinis lang ako. Alam ko naman na baka normal lang mag-keep ng old memories pero mas okay sana ako if wala na talaga yon. Okay. Hindi ko pa naman siya pinipilit about it. Pero nung nabanggit ko ng slight, sabi lang niya, hindi talaga ako nagde-delete ng archive photos. Yun niya. Hindi talaga ako nagde-delete ng archive photos. At ayaw niyang burahin yung parts ng past niya. Ako ba yung gagi? Baka nga ako kasi baka unfair to ask her to change her past para lang maging mas comfortable ako and parang controlling din. Okay? Okay. Maikli lang. Okay. Insight. Hindi naman siya gagi. Kasi gets naman yung point kung bakit niya gusto ipa-delete. Pero, sa sitwasyon kasi na to, ako si Guy. Sige. Hindi, sa sitwasyon na to, parang mas naiintindihan ko si Guy. Okay. Ako kasi, hindi rin ako didelete eh. Hindi ako nagdi-delete ng pictures namin nung... Ba't ikaw si Guy? Ako si Guy kasi hindi ako nagdi-delete. Hindi, yung GF niya nga yung ayaw mag-delete eh. Sorry. Balik. Ikaw si girl. Ako si girl. Ako si girl. Hindi ako nagdi-delete ng pictures. Hindi naman dahil sa may memories pa or hindi naman sa dahil tawag dito gusto ko pa. Actually, nakakatamad. Yun talaga. Yun yung point ko kasi isa-isahin mo yun eh. Tsaka nasa archives ng Sipin mo yung mga stories way back. Iisa-isahin mo yun. Tapos tsaka mo i-delete. Pero ibahin natin yung Sige.
Ibahin natin yung... Napaisip tuloy ako. Diba? Alam ko hindi ako nag-delete ng archive din eh. Di ba? Ba't, ang tagal na nun eh. Tsaka, hindi naman sa mawawala yung peace na yun ng past mo. Talagang, hassle. Hassle lang talaga. Natawa pa nga ako ng time na Siyempre, nag-check ako ng archive. Katabi ko ulit si Nads. As parang, papakita. Tignan mo, malungkot pa ako dito. Ito yung mga araw na na hindi pa ako Sabi, hey, those were the days. Ay, hindi naman sa binibilita ko rin yung parang past na na dapat Baka, ewan ko kung yun lang yung way niya para makakuha ng assurance. na okay ka na sa akin na ako Pero kung ako yun, kung pa-delete sa akin, sige. Okay lang. Di-delete mo. Di-delete ko. Kung niya man, kung hindi siya comfortable, okay lang naman sa akin mag-delete. Kasi wala na talagang, wala na Value. attachment. Wala nang value. Oo. Wala nang value. Pero, ewan ko kasi, sa akin din kasi nangyari yan eh. Pero parang kasi hindi pinapa-delete sa akin. nangyari sa'yo. Pinapa-delete sa akin. Tapos alam ayaw mo, hindi naman sa ayaw ko. ayaw mo siya manalo. Ayaw naman lang magpatalo, no? Parang di-delete ko yun na, tapos parang Kasi dahil delete nilito mo yan. Bakit? Bakit ko di-delete to? Kasi sinabi mo? Bakit ganyan ako yung pag hugas ka pinggan? Maghuhugas Hugas ka. Ready ka na. Ako na yung sabon eh. Ayaw mo nga. Sino ka? Ano mo ako inuutosan? Ayun, back to ganun lang naman. Hindi. Ewan ko. Sa akin, nung that time kasi, as in, nakakatamad mag-clear ng pictures, nakakatamad wala naman sa, na attachment, pero, paano ko sa phone? Sa phone yung pictures. Ayan, mas madami yun eh. Di-delete mo? Isa-isa? Hanapin mo? Hanapin ko? Oo. Di-delete mo isa-isa? Kung sinabi niya. I mean, okay lang kasi. Better yet. Ako hindi. Ako hindi. Kaya, kung hahanapin mo Isa-isa Ako, sige. ko. Oo, sige. Pag sinipag na ako. Okay pa yun. Tamad ako. Yun lang. Diyan na siya forever. Ano ba? Ano sabi sa comments? Ayan, di kagagi. This is valid. I deleted everything X-related on all my socials and all my clouds. On my laptop and phone. No questions asked. Kusa ko siya dinilit. Bida-bida ka. Shadow ka naman. Yabang mo. I had no hard feelings or regrets deleting them. For me, it's all behind me na. Kung pwede lang nga, mag-delete sa brain memory ko. Hindi Brain pero memo. ang okay naman no yung pati yung ganun. Siguro bitter siya. Pero, kasi hindi ka naman. Diba? Okay. Diba? Yun din yung tingin ko sa mga nagdi-delete agad eh. Tapos yung nagsusunog ng mga Oh my God, Lord! Nagsunog ka na Oy! Ako? Hindi ako nagsusunog. Ako, hindi. Pero hindi ako nagtatawan. Ako kasi noon, oo nga, gusto ko yung mga gamit ko noon. May box kasi ako noon na mga memories ng high school. Yung mga letter nung sa retreat. Yan. Tapos parang doon ko din ata tinabi yung mga letter nung ex ko nung time na yan. Tapos, inassume ko na lahat yun, love letter. Pinasama ko habang nagsisigaw. Sige, sama mo na. Sunog mo na to. Ayun. Yun yung bitter. Sayang. Hindi, meron kasi doon yung mga Parang kahit retreat ng kaibigan mo. Letter ng kaibigan mo. Nakakainis doon. Alam mong kaibigan mo pag kuwari nakasulat sa bus ticket. Tayo may may balat ng Pudgy Bar Buisit. Yung sa akin yung scratch paper eh. Nasulat lang sa tapos ginawa ko siya habang papunta ng bus. Ganun lang.
Ayun. Ayun, di ka gagi. Hindi ka gagi. Valid naman siya. Oo. Pero hindi rin naman gagi yung girl. Parang, Kung ang pangahawakan niya lang is hindi talaga ako nagdi-delete ng archive photos. hindi, pero kung ano naman Okay lang eh. Tsaka take the word for ano na lang. Take her word for it na lang. Oo. Parang, nakamove on na ako. Oo. Edi, good, nakamove on ka na. Kasi sa sarili niya naman siya nagsisinungaling eh. Diba? Parang, kailangan pa ba i-justify? Diba? Ang hirap ng gano'n, no? Yung, Ibig sabihin paano mo ibibigay yung assurance sa yun? Nandito ako. Nandito ako. Wala naman ako dun eh. Yun na yung assurance ko. Okay. Kung wala ka assurance, nandun ako. Okay. Diba? Last comment. Mukhang lahat naman tumampi sa'yo. Pero, may isa. sabi. Ayan, gagi ka. Gusto ko. Ayan. Buhay niya yun and is part of her past. Part of what she is. Tapos ikaw tong feeling entitled to rewrite her history. Masyadong woke yung mga editor, no? Pero, Actually, pero valid. Valid. Hindi ka Kasi na big deal. Pero, yung kung hindi niya pinagdaanan yung ganong tao, Yun din yung hindi siya magiging kung ano siya ngayon eh. Yun din yung take ko sa mga ganun. Mm. Parang part ng Pasko yung ako. Daw ayoko maalala. Wala naman. Bitter. Bitter. Ako, okay kami nung ano eh. Nung mga ex ko eh. Ako hindi. Wala naman ako kaibigan na ex eh. Meron. Meron akong mga kaibigan na ex eh. Sige, yun na yun. Kinakaibigan nila ako kasi alam nilang hindi ako seryoso. Parang alam nilang Parang face lang. at least naiintindihan nila. Naiintindihan nila. Ako, talagang sinaktan ko daw nila eh. Ina. To be fair. Oo, kupal ako. Sa akin naman kupal ako pero alam mo yung out na kupal na parang pinatulan ko si kasalanan ko. Parang ganon. Hindi, medyo Parang, ko nun eh. Alam ko na kung ano yung pinasok ko eh. Yeah. Ina-expect ko. Ganon. Wala. Nagbago na po. Nag-record pala tayo. Ako kasi conscious Akala ko nag-record pala tayo. Conscious ako sa image ko nun. Hindi. Wala akong pakialam kasi. Kaya ka ganyan. Kaya nga tayo na dito eh. Kasi yung past natin, part natin. Okay. So, yun lang naman guys. Yung ako ba yung gagi? Ako ba yung gagi for wanting my GF to delete their pics ng ex niya sa Instagram archive? Thumbs up. At para sa Ayan. pinaabangan ang ruleta ng kapalaran. Ayun. Ang ruleta ng kapalaran natin yun, medyo kakaiba. Actually, personality test. Personality test siya, pero may twist. Parang, alam mo yung may mga scenarios. Okay. Tapos ang mangyayari, tayong dalawa yung sasagot. So, personality natin as tayong dalawa. So, may mga senaryo ka dyan nakalista? Galing. Actually, siya nalista. Meron tayong sasagutan. Sige. Galing Taiwanese na... hindi siya nakikita sa TikTok eh. Okay. Nakalive pala kami sa TikTok. Hello. Ayun. Taiwanese na personality test siya from last year. Sumigat siya last year. Tapos, ito take natin. You are now embarking on a journey to explore your innate personality. Relax and take a deep breath.
Relax. Let's get started. You find yourself waking up on a train. The weather looks rather nice outside after taking it in for a bit. You decide to A. Not to think about where the next stop is and embrace the excitement of the unknown. B. Look for the route map and find out where the train is heading. Pwede ko ba sagutan dito yan para magkaiba tayo ng result na ano? Sige. Tapos, ayan, results ni Sid yung panoorin nyo. Ito pala yun. Inner personality traits. Ganito na ako ganito na ako dati. Ako ay light. Ako ay ice. Dati naman ice na ako eh. Ice. Oo. Yung light, anong nalagay? I'm happy if you're happy. I'm a bit lonely. Hindi ako. Hindi ako lonely. I'm not enough. Ha? I'll do it. I'm so excited. You can be kind-hearted. Kind-hearted? Pre, init personality to. Huwag mo na itanggi. Hindi ako kayo na. Parang sa buong podcast episode natin. Incredibly light, kind-hearted. I see no fear, schemer, healing artist, love group activities, right-minded, eager to help others, cheerful, always take the dirty job. Always take the dirty job siguro. Tama. Merong ano pa yan. Most compatible, least compatible. Nasaan? Diba? Yun, no? Ayun. Most compatible sa water tsaka fire, least compatible sa ghost tsaka rock. Dati nung tinig ko to parang iba yung lumabas. Ako tinig ko to, alam ko ice din eh. Sige, ano sabi sa ice? Innate personality. There's no logic at all. I'm done. Nope, not doing it. Right, you're such a genius. Ako. Para matapos lang yung ano. Okay. Ayaw mo na makipag-argue eh. Tapos? Ayan, knowing smile. Character traits. Self-disciplined. Self-disciplined? Huh? Tech enthusiast. Oh. Poker face. Art is all about personal interpretations. Tama. Fussy about grammar. Yes, of course. Flawless personal image. Oo. Medyo ano nga ako sa image ko. Anong mga compatibility yun? Seem indifferent but give great advice. Oh my God. Great advice. Most compatible sa poison or electric. Least compatible sa fairy and superpower. Iba. Magkaibang mundo tayo. Ito na nakuha niya sa amin. Tawag dito, I'm a ball of light. Baka sinasabi nyo, parehas kami ni Sid. Nang ugali. Doon kayo nagkamali. Magkaiba kami. Actually. Kahit yung isang, magkaiba tayo. Anong test yun? Yung IQ test ba? Yung ano? IQ test. Okay. At saka, sino mo sasaktan doon? Ewan ko. Ano ba IQ mo? Wala. Ang baba. Ayun. That is it para sa ating episode for this week. Ayan. Mapapanood nyo kami sa YouTube. Papakinggan nyo kami sa Spotify. Follow nyo kami sa TikTok. Follow nyo kami sa IG. Nagpo-post kami ng mga question of the week sa IG. Tapos, siguro ayusin namin yung live next time kasi nakatagilid tayo. Tsaka, bigla lang yun. Nagla-live kami pag gusto namin. Ayun. Tapos, ayun. Actually, hindi nyo malalaman kung kailan yung araw na... This is Clock Out to Jen Siege. We are... Huh? Hey! Alright, guys.